Ang mukha na iba-iba pero ang pusong pareho. Tuwing umaga, may kakaibang ritual si Eli. Hindi siya tumitingin agad sa salamin. Hindi dahil sa ayaw niya sa sarili niya, kundi dahil hindi niya alam kung sino ang makikita niya. Minsan matanda, minsan bata, minsan babae, minsan lalaking hindi niya kilala. Pero kahit anong mukha ang makita niya, iisa lang ang alam niya. Siya pa rin siya sa loob. Tahimik lang ang buhay ni Eli. Mahilig siyang magkape sa maliit na kafe sa kanto, magbasa ng libro, at maglakad sa park tuwing hapon. Hindi siya mahilig makipagkilala, hindi dahil suplado siya, kundi dahil mahirap magpaliwanag. Hi, ako si Eli. Pero bukas, hindi na ganito ang itsura ko. Hindi madaling sabihin yon. Hanggang sa isang araw, sa parehong kafe, may babaeng ngumiti sa kanya habang inaabot ang sukli. Ang tahimik mo sabi nito. Pero parang ang dami mong iniisip, ngumiti rin si Eli. Siguro, siya si Mira. Simula noon, lagi na silang nagkakasabay. Minsan, maikling usap lang. Minsan, tahimik na sabay magkape. Walang pilitan. Walang drama. Yung tipong presensya lang ng isa't isa, sapat na. Pero may takot si Eli. Hindi takot na magbago ang mukha niya. Sanay na siya doon. Takot siyang may magmahal sa itsura niya ngayon. At mawala bukas. Isang gabi, naglakas loob siya. Mira, sabi niya, may sasabihin ako sa'yo. Medyo kakaiba. Ngumiti si Mira. Okay lang, kakaiba rin ako minsan. Huminga ng malalim si Eli. Tuwing umaga, nagbabago ako. Iba ang mukha ko. Iba ang katawan ko. Pero ako pa rin ako sa loob. Tahimik si Mira. Hindi siya tumawa. Hindi rin siya umalis agad. Pwede bang tanungin? Sabi niya. Pareho pa rin ba ang puso mo? Oo. Pareho pa rin ba ang paraan mong makinig? Oo. Pareho pa rin ba ang paraan mong magmahal? Natigilan si Eli. Oo. Mahina niyang sagot. Ngumiti si Mira. Then maybe, ikaw pa rin yan. Kinabukasan, nagkita sila ulit. Pero ibang mukha na si Eli. Ibang boses, ibang kilos. Pero nang ngumiti siya, pareho pa rin ang init. Pareho pa rin ang lambing. At doon na-realize ni Mira, ang mukha ay parang damit, nagpapalit. Pero ang puso, kapag totoo, nananatili. Hindi naging madali ang relasyon nila. May mga araw na nahihirapan si Mira, hindi dahil hindi niya mahal si Eli, kundi dahil pagod din siyang mag-adjust. May mga araw na si Eli naman ang napapagod. Hindi dahil sa pagbabago ng anyo, kundi dahil sa takot na baka isang araw sumuko si Mira. Pero sa tuwing may duda, lagi silang bumabalik sa iisang tanong. Paano ka magmahal? At ang sagot nila lagi, sa paraang tapat, sa paraang totoo, sa paraang buo. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad sila sa park, sabi ni Mira, alam mo dati akala ko love is about finding the perfect person. Yung swak sa mata, sa taste, sa preferences. Ngumiti si Eli. Ngayon alam ko na love is choosing the same soul kahit iba-iba ang itsura. Huminto si Eli. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya. Sa pagbabago ko. Napaisip si Mira tapos ngumiti. Hindi. Kasi sa mundo kung saan lahat nagbabago, trabaho, katawan, panahon, damdamin, ikaw ang nagpapaalala sa akin na may mga bagay na pwedeng manatiling pareho. Alin? Ang kabutihan, ang katapatan, ang pagmamahal. At doon naintindihan ni Eli ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi pala tayo minamahal dahil sa kung sino tayo sa labas. Minamahal tayo dahil sa kung paano tayo magmahal sa loob. Minsan, feeling natin kailangan nating baguhin ang sarili natin para mahalin tayo. Mas gumanda, mas yumaman, mas maging enough. Pero paano kung ang tunay na tanong ay hindi? Ganito ba ako kaganda? Kundi, ganito ba ako magmahal? Dahil sa dulo ng lahat, hindi mukha ang naaalala ng puso, kundi kung paano tayo pinaramdam sa isang tao na ligtas sila, tanggap sila, at mahalaga sila. At baka ito ang tunay na beauty inside. Hindi yung nakikita sa salamin, kundi yung nararamdaman ng iba kapag kasama ka.